Puno ng smuggled na sibuyas at frozen mackerel ang 6 na container van na ito nang buksan ng mga kawani ng Bureau of Customs sa Department of Agriculture sa Port of Manila. Ang mga container van ay galing China na walang karampatang dokumento para maipasok sa bansa. Idineklara ang shipment bilang assorted food items gaya ng mantou, egg noodles at kimchi. So these are misdeclared items, no? Mostly what ang ginagamit pong scheme ng mga smugglers, dinideclare nila to bilang mga items na under ng regulation ho ng FDA. Ginagawa ho nila, maglalagay ng layer, no? Thinking that yung aming risk management system will just tag them for normal examination at di masisilip yung nasa likod. 2 sa mga container van ay nakapangalan sa Latinx Consumer Goods Trading habang 4 naman sa Lexa Consumer Goods Trading. Sa ilalim ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, hindi dapat lumagpas ng 10 milyong piso ang halaga ng mga inaangkat na produktong pang-agrikultura tulad ng bawang at sibuyas. Pero ang nabistong shipment, mahigit 34 na milyong piso ang halaga. Dahil dito, pagmumultahin ng 5 beses sa halaga ng smuggled na agricultural products at habang buhay na pagkakabilanggo ang mga sangkot. Ang consignees na to, no? And the ones responsible for these companies na recorded sa amin will be the one that we will file cases. Ayon sa DA, posibleng konektado ito sa iba pang nasabat nilang smuggled na sibuyas na ibinabagsak sa mga pamilihan. China lahat. Kaya mag-risk assessment tayo sa mga galing sa China. Kung kailangan buksan lahat ng container galing China, gagawin natin yun para siguradong wala na makalusot. Ngayong taon, umabot na sa 18 kumpanya ang blacklisted sa DA dahil sa pagpupuslit ng mga produktong pang-agrikultura. Meron kami pinapahold ng 59 containers na nasa Subic ngayon. So maraki-laki yun. Ayon naman sa Department of Health, lubhan delikado sakaling makonsumo ng tao ang mga smuggled na produkto. Kailangan pag mag-i-import kayo ng produkto, ng food products, kailangan dadaan sa FDA. So karamihan nitong mga nakita nyo, they did not go through the regulation of Food and Drug. Kumuha na ng sample ang Food and Drug Administration para isailalim sa test sa mga nasabat na produkto. Sakaling pumasa sa test at fit for consumption ang mga agricultural products, posibleng i-donate ang mga ito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jico Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority.